Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2821. Inayos ni Rudy ang sarili at sinabing, "Salamat, nandito ako sa piling mo. Kung hindi, hinding-hindi ako makakaalis sa Thousand Leaves Tower." Inalog-alog niya ang purple band sa kanyang palso habang masayang nakatingin kay Jackie. Ang mga patakaran ay talagang isang malaking kalamangan para kay Jackie. Sa sandaling iyon, siya ay nasasakupan lamang ni Jackie at maaaring umabant ng hindi na kailangang lumaban. Hanggat nanalo si Jackie, susulong din siya. Tumawa si Jackie bago inayos ang sarili at tinoon ang pansin sa purple soul gem na nasa kamay niya. Kahit na ang hiyas ay hindi maihahambing sa shattered soul crystals, ito ay isang kamangha-manghang kayamanan sa sarili nitong karapatan. Siya ay may hawak na siyam sa mga ito, at kung i-absorb niya ang lahat ng ito, tiyak na makikita niya ang mga pagpapabuti. Lumipas ang oras habang si Jackie ay bumubuo ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay, na sumisipsip ng purong enerhiya ng kaluluwa mula sa mga hiyas habang pinagsasama-sama ang soul swords. Nakapag-condense na si Jackie ng 75 noon, at nagtakda siya ng layunin para sa kanyang sarili sa pagkakataong ito. Kailangan niyang tapusin ang Destroying the Void bago siya pumasok sa Thousand Leaves Tower. Siya ay magpapaikli ng 100 soul swords. Hindi man niya akalain na magiging ganoon kahirap ang tore, mas mabuting pumasok sa tore sa kanyang pinakamay kakayahan at pinakamalakas na anyo. Tahimik na nakatingin si Rudy habang gumagawa si Jackie ng mga seal. Kahit matagal na siyang kilala, hindi alam ni Rudy kung anong klaseng teknik mayroon si Jackie. Ipinagpalagay lang niya na si Jackie ay malamang na may pamamaraan sa itaas na antas ng lupa, ngunit ang hula ay hula lamang. Lumipas ang 5 araw sa isang iglap. Sinubukan din ni Rudy na sanayin ang kanyang sarili sa mga panahong iyon, ngunit hindi siya ganoon kagaling sa pakikipaglaban. Matapos magtrabaho ng mahabang panahon ng walang anumang resulta, nagpasya siyang tumuon sa kanyang alchemy pagkatapos ng ika-4 na araw. Binuksan ni Jackie ang kanyang mga mata sa ika-5 umaga. Sa wakas tapos ka na sa pagsasanay. Tuwang-tuwang bulalas ni Rudy. Akala ko kailangan kong maghintay ng isa pang 5 o 6 na araw. Naiinip na ako. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jackie bago siya mahinahong tumayo mula sa lupa. Pinunasan niya ang kanyang mga damit bago siya nagsimulang magtungo sa tower gate ng walang anumang pagkaantala. Sumunod naman si Rudy kay Jackie, at masasabi niya maganda ang mood ni Jackie. "May improvements ba kayo? Nakalusot ka." Tumanggaw si Jackie na labis na ikinatuwa ni Rudy. Kung mas malakas si Jackie, mas magiging ligtas siya. Nanlaki ang mga mata ni Rudy at tuwang-tuwang nagtanong, "Sa tingin mo ba ang iyong tunay na kakayahan ay nasa gitnang yugto ng Spring Solidifying Realm?" Ang gitnang yugto ng Spring Solidifying Realm ay isang hindi matamo na antas para kay Rudy, ngunit ito ay bahagi lamang ng paglalakbay para kay Jackie. Kahit na pinaghihigpitan ng Whirling World ang kanilang kapangyarihan, hindi ito nangangahulugan na hindi sila makakalusot. Hanggat may kakayahan sila, posible. Ito ay lamang na sila ay paghihigpitan sa huling yugto ng likas na kaharian. Babalik ang kanilang lakas pagkatapos nilang lisanin ang Whirling World. Umiling si Jackie. "Wala namang pagbabago, pero malapit na ako. Nag-improve na ang martial technique ko. Na-perfect ko na." Walang itinago si Jackie kay Rudy pagdating sa mga bagay na ito. Kung tutuusin, kasabay niya si Rudy kaya walang dahilan para hindi niya ito gawin. Napalunok si Rudy sa sinabi ni Jackie sa gulat at nagmamadaling naglakad papunta sa gilid ni Jackie. Tinasa pangatlong yugto na ang teknik sa itaas na antas ng lupa na iyong ginagawa. Kabanata 2822. Tumaas ang isang kilay ni Jackie bago sinabing, "It's not an upper earth level technique." Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagulo kay Rudy. Gusto pa sana niyang magtanong, pero pinigilan siya ni Jackie. "Kailangan mo lang malaman na kaya kitang dalhin sa level 7 city. Hindi mo na kailangang magtanong pa." Pagkasabi nun ay pumasok na si Jackie sa tore. Sumunod naman si Rudy sa likuran, natulala pa rin. Maaaring siya ay isang alchemist na walang anumang martial talent, ngunit mayroon siyang pangunahing kaalaman. Ang mga kasanayan na ipinakita ni Jackie noon ay nangangahulugan na si Jackie ay walang ordinaryong pamamaraan. Para sa kanya, medyo ordinaryo ang middle stage earth level technique. Ang mga panloob na disipulo ng mga angkan sa ika-8 baitang ay halos lahat ay nagsasanay sa mga pamamaraang iyon, ngunit hindi pa rin sila tugma para kay Jackie. Nangangahulugan ito na ang pamamaraan ni Jackie ay mas malakas kaysa sa kanila, o hindi siya mananalo sa napakalaking paraan. Dahil tinanggihan ni Jackie na ito ay isang upper earth level technique, mayroon lamang isang paliwanag para dito, ito ay isang lower ultimate god level technique.
Alam ng bawat mandirigma sa Hestia Continent kung ano ang ibig sabihin ng ultimate god level technique. Nanlaki ang mga mata ni Rudy at napanganga, hindi nangangahas na maniwala sa iniisip. Ang mga diskarte sa mataas na antas ay hindi isang bagay na madaling natutunan. Napakaraming mga kahanga-hanga ang sumubok na matuto ng mga diskarte sa mataas na antas, para lamang matugunan ang kabiguan. Napakahirap noon. Kung wala sa isang tiyak na antas ng lakas, imposibleng maunawaan ang mga intricacies ng mga diskarte. Tanging ang mga makakarating sa ilang mga antas lamang ang nakasubok ng mga diskarte sa mas mataas na antas. Maraming mga masters ang nakita ni Rudy sa panahong ito. Maging mga panloob na disipulo ng mga angkan sa ikapitong baitang o mga angkan sa ikawalong baitang, wala ni isa man sa kanila ang maglalakas loob na sumubok ng mas mababang pamamaraan sa antas ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit dahil sa kawalan ng lakas ng loob. Ang pagsasanay ng isang pamamaraan na napakalakas para sa kanila ay mag-iimbito lamang ng lahat ng uri ng problema, at sila ay mag-aaksaya ng maraming oras. Kung ikukumpara sa pag-aaksaya ng kanilang oras sa ganoong paraan, mas mahusay na makabisado ang isang pamamaraan na maaari nilang maunawaan upang palakasin ang kanilang sarili. Para kay Rudy, tanging ang mga nasa Divine Solidifying Realm lamang o ang huling yugto ng Spring Solidifying Realm ang susubok ng Ultimate God Level Techniques, at ang tagumpay ay hindi pa magagarantiyahan noon. Paano matagumpay na matututunan ng isang mandirigma sa unang yugto ng Spring Solidifying Realm ang isa? Si Jackie ay hindi nawala ang kanyang kalmado kapag ginamit niya ang pamamaraan. Malinaw na naabot na ni Jackie ang hindi bababa sa ikalawa o ikatlong yugto ng pamamaraan. Ayaw nang isipin ni Rudy, lalo lang siyang magugulo nito. Mas lalo niyang hinangaan si Jackie sa puntong ito. Sa kanya, walang limitasyon ang talento ni Jackie. Pagkapasok nilang dalawa sa tore ay may narinig silang hiyawan sa kanilang harapan. Ang inaasahan ay isang hindi mabilang na masa ng mga tao. Tama si Jackie, mas maraming tao sa loob ng tore kaysa sa plaza. Lahat sila ay nasa mataas na espiritu, puno ng layunin ng labanan. Hindi napigilan ni Rudy na huminga ng malalim habang siya ay ganap na alerto. Maaaring hindi niya kailangang lumaban, ngunit naapektuhan pa rin siya ng kapaligiran. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng takot. Si Jackie naman ay hindi naapektuhan. Sa halip, mas lalo siyang nabuhayan habang naglalakad papunta sa loob ng tore. Kumunat ang noo ni Rudy, nagmamadaling sumunod kay Jackie. Ang tore ay may 7 antas, at sila ay kasalukuyang nasa una. Kabanata 2823. Sa sandaling makuha niya ang token, lahat ng mga alituntunin ng tore ay nalipat sa kanyang isipan. Maaaring ito ang unang pagkakataon ni Jackie sa tore, ngunit parang pamilyar na lugar ito. Hindi naman siya nababalisa. Gusto niyang maglakad-lakad muna bago gumawa ng kung ano-ano. Si Rudy naman ay sumunod lang sa kanya. Ilang beses niyang naisip na pigilan si Jackie, gustong magtanong ng isa o dalawa, ngunit hindi lumingon si Jackie. Pakiramdam niya ay maiinis lang siya kay Jackie kapag naputol ang ginagawa niya. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay nakabalik na sila sa kanilang pinasok na tore. Hindi na nakatiis si Rudy habang nagmamadaling pumunta sa tabi ni Jackie. Saan tayo susunod? Di ba sabi mo magsisimula na ang laban pagkapasok natin? Bakit parang walang ginagawa ka? Ngumiti si Jackie at sinabing, hindi na kailangang magpanik. Gusto ko lang tumingin sa paligid bago ako pumila. Hindi alam ni Rudy ang tungkol sa mga alituntunin ng tore at sa gayon ay bamulong, pila. Anong pila? Kailangan mo bang magparehistro para sa mga laban? Natawa si Jackie habang matiigang nagpaliwanag pagkatapos tapikin si Rudy sa balikat, may 7 arena sa unang palapag ng Thousand Leaves Tower. Ngayon mo lang nakita, matinding labanan ang nangyayari sa bawat arena. Tumango si Rudy. Naglakad sila ng buong bilog sa paligid ng tore ngayon at nakita ang lahat. Nagbilang siya ng 7 arena kanina, at ang bawat arena ay napapaligiran ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Ang disenyo ng arena ay hindi kapani-pani, walang kakaiba rin. Parang Coliseum. May mga nakatayong manunood sa paligid ng arena na puno ng mga tao na tuwang-tuwa. Ang bawat labanan ay hindi kapani-pani, walang kapanapanabik, maging ito man ay para sa mga kalahok o sa mga manunood. Ang lahat ay napuno ng pananabik, at ang pagkauhaw. Sapagkat makapal ang labanan sa gitna nila. Ito ay, sa madaling salita, isang malaking Coliseum, ngunit sa halip na makipaglaban sa mga hayop, ang mga pambihirang mandirigma ay doke ito sa arena. Patuloy na sinabi ni Jackie, kung gusto mong sumali sa isang labanan, kailangan mo lang gamitin ang entry token para pumila. Kakapasok ko lang kaya hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang tingnan ang paligid. Tumango si Rudy bago lumingon para tingnan ang pinakamalapit na arena sa kanila. Ito ang pinakamalaking arena na nakita niya at ang pinakamalaking audience din. Tinansya niya ang bilang ng mga tao.
Pakiramdam niya ay madaling mapaglagyan ang bawat arena ng libu-libong tao, at ang lahat ng arena ay mukhang puno. Ang lumalakas na tagay at hiyawan ng mga taong nagsisiksikan sa iisang lugar ay nagpainit sa ulo ni Rudy. Ang kabuuang bilang ng mga tao na naidagdag sa lahat ng mga arena ay lumampas na sa 100,000. Napaawang ang labi ni Rudy sa pagtataka. Sa loob ng maraming taon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pagtuon sa alchemy. Kahit na sumali siya sa isang paligsahan o pumunta sa ibang lugar, hindi pa niya nakita ang napakaraming tao sa isang lugar bago. Kahit na mula nang pumasok siya sa Whirling World, gayunpaman, pakiramdam niya ay nalibing siya sa maraming tao. Hindi pa niya tunay na naramdaman sa sarili kung gaano karaming tao ang nasa kontinente ng Hestia noon. Napabuntong hininga siya sa mga isiping iyon. Kabanata 2824. Noon, ang tawag sa aming dalawa ng mga iyon ay ignorante, at ayaw kong aminin. Parang kailangan ko nang umamin ngayon, pero sa akin lang ito applicable. Alam kong napakaraming mandirigma sa kontinente ng Hestia, ngunit hindi ko pa ito naramdaman. Naisip ko pa nga na hindi na ganoon karami ang papasok sa Whirling World salamat sa mga paghihigpit nito. Alam ko na ngayon kung gaano ako kakitid. Ang Hestia continent ay napakalaki, tahanan ng hindi mabilang na mga mandirigma. Ang Middle Province lang ay may hindi bababa sa 100 milyong tao. Kahit na may mga paghihigpit sa edad, mayroon pa ring hindi mabilang na mga mandirigma na maaaring pumasok. Kahit na na-filter out, napakarami pa rin ang nakapasok sa Thousand Lives Pavilion. Posibleng makatagpo tayo ng hindi mabilang na tao sa huli. Naiintindihan ko na ngayon kung ano ang ibig sabihin kapag sinabi nilang laging may mas mataas na bundok. Napataas ang isang kilay ni Jackie, pakiramdam niya ay galing sa puso ang moment of realization ni Rudy. Kailangan niyang sumang-ayon na walang alam si Rudy. Kahit si Jackie ay hindi pa nakakita ng napakaraming tao sa isang lugar. Napangiti si Jackie, may sasabihin sana nang maputol sila ng mga tunog ng pananabik. May dalawang tao na magkapareho ang pananamit, halatang mula sa iisang angkan. Gayunpaman, hindi gaanong pamilyar si Jackie sa Middle Province at hindi niya masabi kung saan sila nanggaling. Sumimangot ang mas maikling lalaki at sinabing, natawagan mo na ba ang iyong numero? Bakit hindi mo hintayin ang oras na ito? Bakit ka ba sabik na sabik? Ang isang antas 8 lungsod ay hindi madali, pabayaan ang isang antas 7 isa. Hindi magandang gawin mo ang lahat ng mag-isa. Bakit hindi natin hintayin na magtipon ang iba pang pangkat at ang ating mga kapwa-alagad bago tayo lumipat sa susunod na lungsod? Umiling ang mas matangkad na lalaki. May lakas sa mga numero, ngunit hindi magkakaroon ng sapat na mapagkukunan upang maglibot. Sa tingin mo ba ay makukuha ko ang alinman sa mga magagandang bagay? Sanay na akong gumalaw mag-isa. Magiging restricted lang ako kung sasama ako sa kanila. Nakataas na ang number ko. Kapag nanalo ako, pupunta ako sa second floor. Malungkot na sumimangot ang mas maikling lalaki, halatang hindi sang-ayon sa opinyon ng kapwa niya disipulo. Gayunpaman, hindi niya ito pinag-isipan. Anong number ang nakuha mo? Sinong kinakalaban mo? Napabuntong hininga ang mas matangkad na lalaki habang pinagpag ang token sa kanyang kamay. Ang pang-apat na arena. Ako ang ika-78 labanan. Nang marinig iyon ng mas maikling lalaki, napangiwi siya ng may pag-aalala. Nasa 73rd round na ang 4th arena. Hindi magtatagal para makarating ito sa iyong turn. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sino ang kaharap mo. Walang magawa ang matangkad na lalaki sa labi. Si Paul Mason mula sa Deer Pavilion. Ang pagbanggit sa Deer Pavilion ay naging dahilan upang huminto ang mas maikling lalaki. Nagpalitan din ng tingin sina Rudy at Jackie. Ito ay ang Deer Pavilion, si Anthony ay mula rin sa Deer Pavilion. Sa unang pagkikita nila ni Anthony, napakayabang niyang sinabi sa kanila na galing siya sa Deer Pavilion. Nakatayo sila sa tuktok ng mga angka ng ika-7 baitang. Bumantong hininga ang mas maikli at kinagat ang kanyang mga labi. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo ka kaagad ng isang inner disciple mula sa Deer Pavilion. Narinig ko na si Paul dati. Sa mga inner disciples, hindi siya ganoon kahanga-hanga, pero nasa gitna pa rin siya. Kailangan mong mag-ingat. Balita ko hindi maganda ang ugali ng lalaking ito. Pumapatay siya ng walang pag-iisip. Tumango ang mas matangkad na lalaki, nakakunot ang noo niya habang seryosong sinabi, iba-iba na ang nakilala ko dati. Kahit na hindi kami ganoon kalakas sa mga angka ng ika-7 baitang, medyo mas malakas pa rin kami sa mga angka ng ika-6 na baitang. Kabanata 2825. Mayroon din tayong ilang kamangha-manghang talento ng mga disipulo. Kahit na ang mga disipulo ng Deer Pavilion ay palaging malakas, hindi ako nag-aalala. Kung tatangkain niya akong patayin, hindi ko siya papakawalan ng madali. Sisiguraduhin kong babayaran niya ang halaga, kahit na kailangan kong mamatay.
Agad namang kinabahan ang mas maikling lalaki dahil doon. Inabot niya at hinaila ang braso ng mas matangkad na lalaki. Huwag kang magmadali. Ano man ang mangyari, ang iyong buhay ang pinakamahalaga. Habang nabubuhay ka, magkakaroon ka ng pagkakataong bawiin ang nawala sa iyo. Bahagyang tumango ang mas matangkad na lalaki, ngunit masasabi ni Jackie na malamang na hindi niya binayaran ang payo ng mas maikling lalaki. Sa sandaling nasa arena na sila, hindi magpipigil ang mas matangkad na lalaki kung susubukan siyang patayin ni Paul. Baka mauwi pa ito sa labanan hanggang kamatayan. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, hindi nagsasalita, ngunit nagsimulang mag-alala si Rudy. Bulong ni Rudy kay Jackie, huwag kang magpakatanga kung lumalabas na malakas ang kalaban mo, buhay mo ang pinakamahalaga. Makakaganti tayo mamaya, kaya huwag kang magpakatanga. Alam ni Jackie ang ikinababahala ni Rudy, at nilingan niya si Rudy, hindi mo ba alam ang pagkatao ko? Kung ipilit ng kalaban na guluhin ako, hindi ako magpipigil. Gayunpaman, hindi ako isang walang ingat na tao. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang anuman yan. Alam ko ang lahat para sa sarili ko. Walang magawang ibinoka ni Rudy ang kanyang mga labi. Sa personalidad ni Jackie, talagang nag-aksaya ng oras si Rudy. Si Jackie ay hindi kailanman naging isang taong naghahanap ng gulo. Sa tuwing kikilos o nagagalit si Jackie, ito ay dahil ang kabilang partido ay nagsisikap na gumawa ng gulo sa kanya. Napabuntong hininga si Rudy dahil doon, hindi makapagsalita. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakarinig ng mga gulat na sigaw habang nagsimulang marinig ang mga talakayan. Isa pa ang namatay. Naghamon lang sila sa lugar nang magsimula silang mag-away. Hindi rin nila alam kung paano sumuko. Ito ay isang labanan hanggang sa kamatayan. Tingnan mo na lang lahat ng dugo sa sahig, na bahira ng tuluyan ang arena. Ang mga away ay palaging madyugo, at ang isang taong namamatay ay normal. I wonder kung anong klaseng kalaban ang haharapin ko. Kung sino man iyon, sana ay matindaan nilang maging matyaga at huwag kunin ang aking ulo. Habang pinag-uusapan ng lahat ang bagay, may humawak sa bangkay at itinapon ito sa isang tabi. Ang taong iyon ay dapat sana ay isang mandirigma na gumagala na walang kasamang alagad. Natural na walang gustong humarap sa kanyang bangkay. Ang bangkay ay itinapon palabas ng arena na parang basura. Nakakunot ang noo ni Rudy habang nakatingin sa bangkay, bumubulong sa sarili, napakalupit. Sa pagkakataong iyon, tumambad ang tadyang ng bangkay, at tila isang lobo ang sumabog sa loob ng ribcage. Tumawa ang nanalo habang naglalakad palabas, hindi man lang tinitingnan ang bangkay. Ito ay isang mundo kung saan kinakain ng malakas ang mahina, ang kaligtasan ng pinakamalakas. Iyon ang pinakapangunahing tuntunin ng kontinente ng Hestia. Walang sumigaw para sa bangkay. Karamihan sa kanila ay sa halip ay hinihikayat ang nagwagi, gumawa ng isang nakakagigil na tanawin. Kabanata 2826. Si Rudy ay isang ganap na mahina pagdating sa pakikipaglaban. Sa pagtingin sa eksenang ito, nakaramdam lang ng goosebump si Rudy sa kanyang balat. Lumingon si Jackie at tinignan si Rudy. Nagtungo silang dalawa sa kinatatayuan ng mga manunood ng ikatlong arena, kung saan umalingaw-ngaw pa rin ang mga tagay at hiyawan para sa labanan. Ilan sa kanila ay tuwang-tuwa na namumula ang kanilang mga mata, ngunit sa pangkalahatan, lahat ay kinikilig. Dinala ni Jackie si Rudy sa isang liblib na sulok na walang magandang tanawin sa arena, dahil nakita na ang magagandang lugar. Hindi siya mapakali na makipag-away sa kanila kasama ang karamihan. Kung tutuusin, hindi siya kasing hilig sa panunood ng mga laban gaya ng iba. Gusto lang niyang manood ng laban bago siya pumila para sa kanyang laban. Dahil napakarami sa kanila at 7 arena lamang, mabilis ang turnover speed ng mga laban. Sa sandaling umupo sina Jackie at Rudy, isang bagong laban ang magsisimula. Mabuting tao, mayroon kaming magandang palabas na dapat panoorin sa oras na ito. Ang nakaitim na damit ay Cody Stone mula sa Unbreaking Pavilion, habang ang nakaputi ay Veil Monet mula sa Compass Pavilion. Pareho silang may ranggo sa magkatulad na mga angkan at pareho silang kabilang sa mga nangungunang panloob na disipulo. Ito ay isang matinding laban for sure. Nakatingin lang kami sa mga Wandering Warriors kanina. Kahit nakakaaliw, nagsisimula na itong maging mura. Ang labanan sa pagitan ng dalawang juggernauts ay magpapaganda ng mga bagay-bagay. Parehong nakatayo sa magkabilang dulo sina Cody at Veil. Natahimik ang lahat habang ibinubulong ang kanilang mga iniisip sa isa't isa, at ito ang naging paraan ni Jackie upang malaman kung sino ang dalawang kakompetensya. Bulong ni Rudy, kaya ang Unbreaking Pavilion ay laban sa Compass Pavilion. Pareho silang mga angkan sa ikawalong baitang, ngunit sa totoo lang, ang Unbreaking Pavilion ay mas malakas kaysa sa Compass Pavilion. Kaya lang hindi natin alam kung sino ang mas malakas sa kanilang mga alagad. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, nakatingin ng malapitan kina Cody at Veil. Hindi nila gusto ang isa't isa, halata sa pagsusuri lamang ng kanilang kilos.
Karaniwan, ang magkabilang panig ay agad na umaatake pagkatapos makarating sa arena upang makatipid ng oras, ngunit sa ilang kadahilanan, sina Cody at Vale ay nagkatinginan lamang sa isa't isa nang sila ay sumakay, hindi umaatake. Hindi rin sila hinimok ng mga manunood na magsimula. Tila hinihintay ng lahat ang kanilang pag-ihaw sa isa't isa. Sa mga manunood, basta't may sapat na talino ang dalawa, mabibigyan nila ng panahon ang mga katunggali. Gusto nilang maging mas tense ang atmosphere. Isang matinding labanan lamang ang magpapasigla sa kanila, nakakainip ang mga laban na hindi nakamamatay sa hangganan. Naiintindihan ni Jackie ang kaisipan, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Halatang hindi maintindihan ni Rudy kung bakit hindi agad nag-aaway ang dalawa. Kung tutuusin, marami ang naghintay ng kanilang turn, at kapag natapos na ang dalawang ito ay magkakaroon na sila ng turn. Naguguluhan siya habang pinagmamasdan sina Cody at Vale na nakatingin lang sa isa't isa. Kumunat ang noo ni Rudy bago bumulong kay Jackie, bakit hindi pa sila nag-aaway? Anong pinagtitinginan lang nila? Tumawa si Jackie. Gusto nilang mag-aksaya ng oras sa mga salita, at gusto nilang maging mas matindi ang labanan. Sa sandaling sinabi iyon ni Jackie, sa wakas ay nagsalita si Vale mula sa Campus Pavilion. Bukod sa loob ng aking angkan, hindi ako kailanman nagpakita ng anumang awa kapag nakikipaglaban ako sa iba. Dapat mong tandaan na sumuko kapag nag-away tayo, o baka tapos na ang buhay mo. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpa-excite sa mga tao. Ang hamon sa loob ng mga salita ay malinaw para marinig ng lahat. Malinaw niyang sinasabi kay Cody na matatalo siya. Kabanata 2827. Bahagyang ngumuso si Cody habang nanunuya, hindi sumasang-ayon sa sinabi. Dapat sinasabi mo yan sa sarili mo. Ang Campus Pavilion ay maaaring isang ikawalong baitang clan tulad ng Unbreaking Pavilion, ngunit alam ng lahat dito na ang titulo ng Campus Pavilion ay isang guwang. Mas mababa sila sa clan namin. Huwag mong isipin na kaya mo akong hamanin ng walang pag-iingat dahil lang sa tunog ng mga angkan natin ay magkapantay sila. Bulalas ni Cody. Hindi lang si Vale ang pinuntirya niya kundi sinisiraan din niya ang buong Campus Pavilion. Galit na galit si Vale na namula ang mukha at kumaibot ang labi. Napakaraming tao ang dumalo, kasama na ang mga disipulo ng Campus Pavilion. Nang marinig nila si Cody na nagsasabi ng mga masasamang salita tungkol sa kanila, nagsimula silang sumigaw ng may galit. Itinuro ni Vale si Cody. Puno ka ng kalokohan. Ang Unbreaking Pavilion ay bahagyang mas malakas kaysa sa Campus Pavilion. Bigyan mo lang kami ng kaunting oras, at babayaran namin ang pagkakaiba. Sa sobrang inis ay umawang ang labi ni Jackie. Hindi niya inaasahan na mag-aaway ang dalawang ito. Kinasusuklaman niya ang mga nagpapatuloy sa pagraranting ng walang anumang dahilan, walang kabuluhan. Mas mabuting hayaan ang kanilang mga kamao na magsalita. Parehong tumigil sina Vale at Cody, marahil dahil ang magkabilang panig ay naging kritikal sa isa't isa. Ito ay hindi dahil sa kapayapaan, gayunpaman, habang sila ay nagsimulang kumilos at umatake sa isa't isa. Nagpakawala ng galit na galit si Vale habang bumunot ng gintong espada mula sa kanyang special na singsing. Isang bola ng apoy ang lumabas mula sa kanyang katawan na bumalot sa kanya. Narinig ng lahat ang sigaw ng isang ibon pagkatapos noon habang may lumitaw na 3 paa na gintong ibon sa likod ni Vale. Binuksan ng ibon ang kanyang mga pakpak, ang apoy nito ay nagninangas ng maliwanag. Aalisin ng aking gintong ibon ang araw. Nagpakawala ng dagandong si Vale ng ay pakpak ng ibon ang nagninangas nitong mga pakpak, na sumanib sa talim ni Vale sa dagat ng apoy. Galit na galit si Vale habang umindayog pababa kay Cody. Inilabas din ni Cody ang kanyang sandata, ito ay isang hindi kapani-paniwalang mahabang sibat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ang sibat ay mabilis na lumiit sa normal na laki, humihiging habang sinasalubong ni Cody ang pag-atake ni Vale dito. Sa sumunod na sandali, muling nag-ingay ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay nakilala ang antas ng mga kasanayang ginamit ni na Cody at Vale at nagsimulang talakayin ang mga bagay ng masigla. Ang Golden Bird ay isang Middle Earth level technique. Balita ko na master na ni Vale to the second stage. I wonder kung anong level ang skill ni Cody. May nakakakilala ba kay Cody? Alam mo ba kung anong teknik ang ginagamit niya? Napailing ang iilan sa tanong. Kahit nakilala nila si Cody, walang nakakaalam kung anong uri ng pamamaraan ang kanyang ginamit, alam lamang ang katotohanan na siya ay karaniwang gumagamit ng sibat. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagsabog ang narinig sa entablado. Ang sibat ay bumangga sa espada, at pareho silang umatras ng isang hakbang ni hindi nakakuha ng kalamangan. Mula doon, malinaw na ang dalawa sa kanila ay medyo pantay-pantay sa husay, na walang nagtatagumpay sa isa. Lalong tuwang-tuwa ang mga manunood noon. May ilan pa nga na gustong mag-set up ng taya para hayaan ang lahat na tumaya sa nanalo. Kumunat ang noo ni Vale. Kahit na parehong umatras ang dalawa, malayo siya sa kaligayahan.
Kabanata 2828. Ang mga salita ni Cody ay sadyang mapanukso patungo sa Campus Pavilion. Gusto niyang mabilis na tapusin ang laban para sa reputasyon ng Campus Pavilion, ngunit hindi niya inaasahan na mauuwi sa draw ang pag-atake, kahit na hindi siya nagpigil. Dahil dito, nag-alala si Cody. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa anumang bagay ng sandaling iyon habang may isang ideyang pumasok sa kanyang isipan. Kahit anong presyo ang kailangan niyang bayaran, kailangan niyang manalo sa laban na ito. Ito ay hindi lamang isang personal na tagumpay kundi para na rin sa reputasyon ng kanyang angkan. Si Rudy, samantala, ay ganap na nakatuon sa alchemy, at ang labanan sa pagitan ni Cody at Vale ay isang bagay lamang na panoorin niya. Nakikita na lamang niya na tila pantay-pantay silang dalawa, at hindi matukoy ang tunay na mananalo sa puntong ito. Nakikinig siya habang patuloy na nag-uusap ang mga tao. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na mas malakas si Vale, habang ang iba ay nagsabi na si Cody ay hindi mahina at siya ang lalabas bilang panalo. Samut-saring panghuhusga ang ibinato sa sandaling iyon, na naging dahilan ng pag-iingay ni Rudy sa pakikinig sa lahat ng iyon. Hindi niya maiwasang lumingon kay Jackie. Ang tanging nakita niya ay si Jackie na kalmadong nakatingin sa arena, hindi nababagabag ang kanyang ekspresyon. Parang hindi man lang niya kukurap kung may mamatay sa arena. Si Rudy ay hindi tunay na nagtitiwala sa hatol ng iba, ngunit siya ay sa Jackie's. Bumulong siya at nagtanong, Jackie, sino sa tingin mo ang mananalo? Itinuro ni Jackie si Cody at sumagot, na tila sigurado sa kanyang sarili, mukhang may kalamangan si Cody. Nagulat ito kay Rudy. Pagkatapos ng lahat, pareho silang umatras pagkatapos ng sagupaan. Mukhang hindi nakalamang si Cody, kaya bakit nasabi ni Jackie na si Cody ang nangibabaw? Ayaw magpaliwanag ni Jackie, pero nanlalaki ang mga mata na tumingin si Rudy kay Jackie. Mukha pa nga siyang magtatanong kung wala siyang makukuhang sagot kaya naman napakunot ang noo ni Jackie. Si Cody ay halatang mas nakaka-relax pagkatapos ng pag-aaway nilang dalawa. Parang hindi niya ginamit ang buong kapangyarihan niya, mahinahong paliwanag ni Jackie. Hindi sumasang-ayon si Rudy sa opinyon ni Jackie, nakakunot ang noo niyang tanong, tinitingnan mo ba ang mga ekspresyon nila? Paano mo malalaman kung sino ang mas malakas sa pagitan nila ng ganoon? Kung tutuusin, iba-iba ang lahat, kaya kahit ang mga ekspresyon nila. Tumahimik ka muna, putol ni Jackie. There's no way to prove anything kahit pag-usapan pa natin. Maghintay lang at tingnan ang mga resulta. Naninigas ang bibig ni Rudy habang atubiling isinara ang mga labi. Saglit na tumigil ang labanan nang tumayo sina Cody at Vale sa kani-kanilang tagiliran, na nakatingin sa isa't isa. Saglit lang silang huminto para maghanap ng mga mahihinang punto, ngunit naramdaman ni Jackie na parang natarante si Vale ng mga sandaling iyon. Huminga ng malalim si Vale, itinatago ang nararamdaman habang nakataas ang ulo. Kitang-kita sa kanyang namumulang mga mata ang galit niya sa sandaling iyon. Ngumuso si Cody habang nakataas ang kilay. Hindi ka na ba Seiselekay? Natatakot ka ba ngayon? Nanginginig ang mga kamay ni Vale na halos sumabog sa mga sumpa. Nakakainis talaga si Cody. Lahat ng sinabi niya ay nagpainit ng kanyang init. Huminga ng malakas si Vale at sinabing, ako ang tinutukoy mo. Akala mo ba ako lang ang nasa arena? Hindi mo man lang ako inaatake, kaya anong karapatan mong sumbatan ako? Tumawa si Cody, hindi ito isinasapuso. Binibigyan kita ng head start. Kung tutuusin, wala ka sa akin. Kung tatanggi ka pa rin sa pag-atake, baka tawagin ka ng mga manunood para sa pag-aaksaya ng oras. Nagawa pa rin ni Vale na i-compose ang sarili at hindi hinayaan ang mga sinabi ni Cody sa kanya kanina, ngunit nang marinig ang mga salitang iyon, halos mawala ng katinoan si Vale. Nagpakawala ng galit na dagandong si Vale at muling sumugod. Kabanata 2829. Gusto ni Vale na mag-all out. Ipapakain niya ang kanyang kalaban sa kanyang mga salita, at pagkatapos ay ang ilan. Muling nagkagulo ang mga tao, ngunit ang kaibahan ay ang mga disipulo ng Campus Pavilion, na noong una ay galit na galit, ay dahan-daang nabalisa sa sitwasyon. Malinaw sa labas na sinabi ni Cody ang lahat ng iyon kanina na ang tanging intensyon ay galitin si Vale at suntukin siya. Halatang may iba pang pinaplano si Cody, ngunit huli na para gawin ang anumang bagay. Nakagawa na si Vale, at walang anumang babala o sigawan ang makakarating sa kanya sa sandaling ito. Si Rudy din, parang may mali habang bumubulong, si Cody ay medyo magaling sa pagkuha ng balat ng mga tao. Galit na sigaw ni Vale habang gumagawa ng mga seal gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga pulang ron ay patuloy na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri habang muling nabuo ang isang makulay na gintong ibon. Ang ibon ay sumigaw habang ang mga pakpak nito ay pumapalpak. Ang mga heatwave ay pinalabas sa kanyang katawan habang ang hangin sa paligid ay nagsimulang mag-distort mula sa init.
Umatras ang mga manunood na malapit sa entablado habang tumutulo ang pawis mula sa kanilang mga ulo. Upang harapin ang kanyang pinakamalakas na suntok, inubos ni Vale ang lahat ng totoong enerhiya sa kanyang katawan. Sa turn, ang gintong ibon sa likod niya ay halos doble ang laki ng dati. Kung ikukumpara sa kung gaano kabalisa ang kumikilos ni Vale, kapansin-pansing mas kalmado si Cody. Hinawakan lang niya ng mahigpit ang sibat gamit ang dalawang kamay na may determinadong tingin sa mukha. Mamatay! Sigaw ni Vale habang patama sa kalaban na kasing bilis ng kanyan. Bumantong hininga si Cody habang umaarangkada, sumugod mismo sa ibong may 3 paa. Sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng pagbabago ng plano. Hindi niya direktang hinarap si Cody at sa halip ay sumugod siya pataas patungo sa ibon. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng paulit-ulit niyang hinaampas ng sibat ang leeg, tiyan, at kaliwang kuko ng ibon. Ang kanyang bilis ay napakabilis na ang mga after images lamang ang makikita. Maging si Vale ay hindi nakapag-react. Isang pagsabog ang narinig ilang sandali lang. Nakapag-react lang si Vale nang ang kanyang tunay na enerhiya ay masyadong hindi matatag para makontrol niya, at pinawi ni Cody ang kanyang gintong ibon sa pamamagitan ng isang strike sa kanyang vital point. Sa normal na mga pangyayari, hindi kailanman bibigyan ni Vale ang kanyang kalaban ng pagkakataong mag-strike sa mga pinakamahinang puntos ng kanyang diskarte kahit na nalampasan ito ng kanyang kalaban. Gayunpaman, masyadong mabilis si Cody. Napakabilis ni Cody na walang makapag-react bago matapos ang pag-atake. Ang gintong ibon ay nawasak sa 3 welga na nagkalat sa enerhiya. Nanlaki ang mga mata ni Vale habang hindi makapaniwalang tumingin. Ngumisi lang si Cody, naniniwalang ang pagpapakita ng awa ay binubuksan lang ang sarili para masaksak ng likod. Dahil doon, muli niyang hinampas ng sibat ang tiyan ni Vale. Nakarinig ng kaluskos ang lahat habang ang buong katawan ni Vale ay pinalipad sa isang hampas patungo sa haligi sa entablado ng mabilis. Sa isang malakas na impact, bumagsak si Vale sa poste at dahan-daang dumula sa lupa habang ang dugo ay tumutulo mula sa sulok ng kanyang labi. Ang kanyang mga buto ay ganap na naputol dahil siya ay dumanas ng maraming panloob na pinsala. Nagtitimpi lang ito kay Cody. Sa init ng ulo ni Cody, maaari niyang patayin si Vale sa isang suntok. Kung tutuusin, masyadong mapagmataas si Vale dati sa kanyang mga mayayabang na salita. Kabanata 2830. Gayunpaman, maraming mga mata ang nakatutok kay Cody, at hindi niya kayang palalain ang relasyon ng kanilang dalawang angkan. Hindi siya maaaring maging sanhi ng lamat sa pagitan ng mga angkan para lamang sa isang sandali ng kaguluhan. Siyempre, hindi niya hinayaang makatakas si Vale nang hindi nasaktan. Mawawala ng silbi si Vale sa loob ng ilang buwan pagkatapos ng strike na iyon. Ang bilis ni Cody ay nagulat sa lahat, lalo na sa huling 3 strike na walang nakareact. Nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod, at ang ilan sa kanila ay natigilan pa sa pagkabigla. Kahanga-hanga ang hitsura ng mga prodigies, nasaan man sila. Ang mga tao ay halo-halong, na halos kalahati sa kanila ay libot na mga mandirigma at kalahati sa kanila ay mga alagad ng mga angkan. Gayunpaman, hindi alintana kung sino sila, karamihan sa kanila ay katamtaman sa kasanayan. Nagsimula silang matuwa nang makita ang mga nakakagulat na pag-atake. Diyos ko, napakalakas ni Cody. Nagawa niyang i-undo ang pinakamalakas na atake ni Vale sa 3 strike, lahat habang mukhang composed sa simula. Katulad nga ng sinabi niya, Vale was nothing to him. Tama na yan. Minaliit ko siya ng big time. Akala ko ka-level niya si Vale at magiging matinding labanan iyon. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Cody. Tila alam niya ang mahinang punto ng ibon nang hindi kapani-pani walang mabilis. Siya ay umatake ng napakabilis bago pa man makapag-react si Vale, agad na sinira ang ibon. Nakaka-frustrate kung ikukumpara ko ang sarili ko sa kanya. Kahit na hindi kapani-pani walang malakas si Cody, si Vale ay hindi rin yumoko. Nandyan ako sa itaas, tapos na ako bago pa man ako makapaglansad ng pangalawang pag-atake. Napuno ng hangin ang kanilang mga talakayan, ngunit si Jackie ay nanatiling kalmado gaya ng dati. Nanlaki ang mga mata ni Rudy habang bahagyang nakanganga, hindi alam ang sasabihin. Nilinggan niya si Jackie na medyo nag-aatubili. Paano mo laging nagagawang tama ito? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jackie habang mahinahong sumagot, maiintindihan mo rin pagdating ng panahon. Gayunpaman, ang mga resulta ng labanan na ito ay hindi mahirap hulaan. Kalmado ang iyong sarili at obserbahan ang kanilang pinakamaliit na reaksyon. Makikita mo kung sino ang mas kumpiyansa. Same time na tumango si Rudy, pakiramdam na tama si Jackie, ngunit muli siyang nagtanong, ngunit ang mga mandirigman na nakapaligid sa atin ay malamang na dumaan din sa maraming laban. Bakit hindi nila ito nakita? Lahat sila ay tila tiwala sa kanilang mga hula, ngunit karamihan sa kanila ay nagkamali. Kahit na ang mga tama ay nahulaan lamang ng walang kasiguruhan.
Kalmadong sagot ni Jackie, di ba nasabi ko na? Kailangan mong magkaroon ng kalmado na pag-iisip. Tumingin ka lang sa paligid mo. Maliban sa ilang mga pagbubukod, karamihan sa kanila ay lahat ay galit na galit mula sa kapaligiran ng labanan. Paano sila makakalma para makita kung sino ang mas malakas? Tinampol ni Rudy ang kanyang hita. May punto ka. Masyadong emosyonal ang lahat sa sandaling iyon. Napatingin tuloy si Rudy sa paligid niya. Kahit na natapos na ang labanan, hindi iniwan ng mga tao ang pananabik. Ang hindi inaasahang resulta ay nagpatahimik lamang sa kanila bago sila muling nag-usap. Ang resulta ay wala sa kanilang mga inaasahan, ngunit ito ay sapat na upang pukawin sila. Kung tutuusin, maganda ang huling pag-atake ni Cody. Kung ikukumpara sa emosyonal na Vale, may kontrol si Cody sa kanyang sarili sa buong panahon. Kahit na ginamit ni Vale ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya upang ilunsad ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, nakita pa rin ni Cody na paparating ito. Inilunsad ni Cody ang huling 3 strike ng masyadong mahinahon, tama na nataman ang lahat ng mahinang punto ng Golden Bird. Kabanata 2831. Sobrang lakas niya. Napakalakas talaga ni Cody. Siya ay walang alinlangan na isang panloob na alagad ng Unbreaking Pavilion. Wala pa akong nakitang inner disciples mula sa Unbreaking Pavilion na lumaban, kaya ito ay isang eye-opener. Hindi ko may kumpara sa kanya. Malakas si Vale, pero hindi siya kalaban ni Cody. Narinig lahat ni Jackie, at sa kanya, sobrang ingay. Sa sandaling iyon, ang ilang mga disipulo na nakasuot ng damit ng Campus Pavilion ay sumugod sa mga tao at tumakbo sa arena, na tila galit na galit. Habang itinutulak nila ang mga tao palayo, hindi sila nagpakita ng mga palatandaan ng pagkamagalang. Ang mga nakapaligid na mandirigma ay nagalit, ngunit lahat ay nagpipigil ng kanilang dila. Pagkatapos ng lahat, ang Campus Pavilion ay isang ikawalong baitang angkan. Maaaring hindi sila gaanong laban sa mga disipulo ng Unbreaking Pavilion, ngunit mahalaga sila sa karamihan ng mga mandirigma doon. Ang mga disipulong ito ay nagmamadaling umakyat sa entablado ng may sigasig, ngunit ang arena ay pinangangalagaan ng mga batas. Hindi sila nakapasok bago matapos ang oras. Nagpupumigla si Vale habang niluwa ang subo ng dugo. Kahit na hindi inani ni Cody ang kanyang buhay, ang pinsalang natamo niya ay hindi dapat kutsain. Pilit na iniangat ni Vale ang ulo habang namumula ang mga mata. Pinandilatan niya si Cody habang ang galit at hiya ay sumirit sa hukay ng kanyang tiyan. Puno siya ng mga negatibong iniisip sa kanyang isipan. Hindi imahe at pride ang inisip niya, ikinagalit siya nito dahil ang laban na ito ay kinasangkutan ng kani-kanilang mga angkan. Siya ay natalo, at ang kanyang angkan ay napahiya. Lalong nadagdagan ang galit niya habang inaalala niya iyon. Nagluwa siya ng isa pang subo ng dugo. Nakataas ang kilay ni Cody habang casual na nagsalita, hindi ka ba susuko? Hindi pa bumagsak ang hadlang, kaya nakikita ng mga batas na kaya mo pa ring lumaban. Kung tumanggi kang sumuko, sasalakayin ko ulit. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka dahil mabigat ang kamay ko noon. Kahit na mayroon kang anumang mga reklamo sa impyerno, kailangan mong malaman na ikaw ang naging sanhi ng iyong pagkamatay. Nagngangalit si Vale sa galit. Kasuklam-suklam kang tao. Sinadya mong sabihin lahat yan para galitin ako. Hindi kita bibitawan. Huwag mong isipin na ayos ka lang dahil nakarating ka sa ikalawang antas. May mahabang panahon pa, at hihintayin ka namin pagkatapos nito. Hindi ko kinakatawan ang lakas ng Campus Pavilion. Talo at napahiya ako sa clan ko ngayon, pero dahil sa sobrang hina ko. Ang aking mga kapwa alagad ay bumawi sa aking mga pagkakamali sa hinaharap. Tandaan mo ang sinabi mo, Cody. Huwag kang magsisi sa huli. Sigaw ni Vale, na, sa proseso, ay naging sanhi ng kanyang pagkapagod. Sa sandaling iyon, biglang nabasag ang harang sa paligid ng arena nang mawala ang kapangyarihang naghihiwalay dito sa labas ng mundo. Nahusgahan si Vale na wala ng kakayahang lumaban, at nang matukoy ang mga resulta, bumagsak ang hadlang. Sa sandaling bumagsak ang harang, sumugod ang mga disipulo ng Campus Pavilion na nakapaligid dito. Lahat sila ay may mga bakal na tingin sa kanilang mga mukha. Dahil hindi na nila nabago ang resulta ng nangyari, napilitan silang buhatin ang kapwa nila disipulo para magpagamot. Nawala ng malay si Vale matapos gamitin ang huling lakas niya para sabihin ang kanyang piraso. Ninitian ito ni Cody, at hindi niya maiwasang maramdaman na masyadong nakakainis si Vale para sa kanyang kabutihan. Kahit na matalo sa laban sa isang nakakahiyang paraan, sinubukan pa rin niyang mabawi ang kanyang karangalan ng napakalungkot. Kabanata 2832. Tinakot pa nga ni Vale si Cody sa pagsasabing marami pang oras ang natitira, at si Cody ay hindi isa na hinayaang mad-ulash ang mga bagay-bagay. Si Cody, gayunpaman, ang tipong bumawi sa kanyang nagkasala ng ilang beses kapag na-provoke. Nagmamadaling tinulungan ng mga alagad ng Campus Pavilion si Vale.
Habang naghahanda silang umalis sa entablado, sinadya ni Cody na magtaas ng boses, na gustong marinig siya ng lahat, kung natalo ka, talo ka. Kailangan mo bang maging isang masakit na tauunan? Lahat ng yabang na yan pero mahina ka pa rin sa huli, pero maglakas loob kang sabihing babalikan mo ako. Gaano ka kawalan, Jie? Sa palagay mo ba ay walang makapangyarihang individual ang Unbreaking Pavilion dahil lang sa may kasama kang malalakas na disipulo? Sa napakaraming taon, ang Unbreaking Pavilion ay nakatayo sa ibabaw ng Compass Pavilion. Kailan ka pa nanalo? Agad namang tumugon ang mga manunood habang lumalakas ang kanilang mga tagay, na nagyaya para sa Unbreaking Pavilion. Pagkatapos ng lahat, si Cody mula sa Unbreaking Pavilion ay nanalo, at ang mga mandirigma ay nagmamalasakit lamang sa nanalo. Wala silang pakialam sa mga nagtangkang iligtas ang kanilang karangalan pagkatapos ng pagkatalo. Nang marinig ang mapanghamak na pangungutya ng mga tao, umasim ang mga ekspresyon sa mukha ng mga alagad ng Compass Pavilion. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ang alagad ng Compass Pavilion na nakatayo sa harapan, aaminin ko, ang Compass Pavilion ay bahagyang mahina kaysa sa Unbreaking Pavilion. Anuman, ang Compass Pavilion ay isang ikawalong baitang clan pa rin. Ano ang sinisigaw niyong mga hamak na uod? Sa sandaling iyon, ilang dismayadong sigaw ang narinig bilang ganti. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Sa huli, ang Compass Pavilion ay natalo na. Kahit na ang Compass Pavilion ay isang 8th grade clan, hindi ibig sabihin na lahat kayo ay malakas. Napakarami. Ang mga gumagala na mandirigma at mga alagad ng mga angkan ay nagtitipon dito, at walang alinlangan na ang ilan sa amin ay may kakayahang makipaglaban sa iyo. Kung hindi ka naniniwala, maghintay at tingnan. Panipi. Tama na yan. Bakit ang yabang mo sa amin? Iniisip mo lang kaming mga mahihina kaya mong ipagtulakan. Ang Compass Pavilion ay malakas, sigurado, ngunit ginagamit mo ang lakas na iyon para ay bully ang iba ng walang pagsisisi. Hindi ibig sabihin na ang mga disipulo ng Compass Pavilion ay lahat ay mas malakas kaysa sa atin. Matapos marinig iyon ng alagad sa unahan, sa sobrang galit niya ay namula ang mukha. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay nang magsimula siyang huminga ng mas mabigat. Nasa hangganan na ng kanyang galit. Sa likuran niya ay may nag-aalalang boses, huwag ka nang mag-aksaya pa ng oras sa kanila, Vincent. Walang kwenta makipagtalo sa mga hamak na lalaki na ito. Kailangan nating ipagamot si Vale. Galit na nilingan ni Vincent ang kapwa-alagad bago tumingin sa walang malay na si Vale. Sumimangot siya, nakakahiya talaga si Vale. Sinulyapan ni Jackie ang galit na si Vincent mula sa kinatatayuan, hindi man lang sumang-ayon sa kanyang inasal. Ito ay walang silbi, kahit na sinubukan niyang ipaglaban ang reputasyon ng Compass Pavilion. Ang mga mandirigma ay hindi kailanman nag-abala sa mga salita. Ang pagkakaroon ng malaking tagumpay ay ang pinakamahusay na paraan upang patahimikin ang mga hindi mananampalataya. Si Vincent at ang iba ay hindi huminto sa arena habang sila ay umalis na kasama si Vale, naiwan lamang si Cody sa entablado. Kumaway si Cody sa hangin, at isang maningning na pulang ilaw ang bumagsak mula sa kalangitan. Bumagsak ang pulang ilaw sa palad ni Cody. Nang mawala ang liwanag, isang pulang token ang lumitaw sa harap ng lahat. Ito ang tanda upang makapasok sa ikalawang yugto. Kabanata 2833. Sa bawat oras na ang isang kalahok ay umakyat sa ibang antas, sila ay bibigyan ng isang token of passage. Sa pagtanggap ng token na ito, hindi napigilan ni Cody ang ngisi sa kanyang mukha. Kahit simpleng laban lang iyon, hindi lang siya ang nanalo sa laban na iyon, nakakuha rin siya ng karangalan sa kanyang angkan. Tiyak na gagantimpalaan siya ng mga matatanda sa sandaling bumalik siya sa angkan. Tuwang-tuwa siya habang dahan-daang bumaba ng stage. Napabuntong hininga si Jackie nang lumingon siya sa mga manunood na unti-unting lumalamig. Ang mga taong ito ay sobrang galit na galit sa laban, at ang mga mandirigma ay naalala lamang ang pinakakapana-panabik na mga punto, nakalimutan ang hindi mapigil ang galit ni Vincent. Base sa ugali ni Vincent, walang alinlangang babalikan niya ang mga nanlilibak sa kanya at sa kanyang angkan. Kahit na ang mga mandirigmang iyon ay gumawa at walang sinabi para i-provoke siya, magiging walang awa pa rin si Vincent. Hindi lang si Vincent, syempre, gagawin din iyon ng ibang mga disipulo ng Compass Pavilion. Pagkatapos ng lahat, ang karangalan ng Compass Pavilion ay nadungisan sa huling labanang iyon, at natural lang na susubukan nilang mabawi ang kanilang dignidad. Hindi lang si Jackie ang nakarealize niyan, pati yung iba pang mas pantay na pag-iisip sa audience. Good luck sa sino mang makakatagpo ng mga alagad mula sa Compass pagkatapos nito. Kayo ay nalulubog sa lahat ng hiyawan at hiyawan na iyon habang ang mga disipulo ng Compass Pavilion ay napahiya. Nais nilang mabawi ang ilan sa kanilang karangalan. Hindi ganoon kadaling makilala ang kanilang mga disipulo, at mas malamang na matugunan natin sila ng mga gumagala-gala na mandirigma ng mababang antas ng mga angkan.
Tama na yan. Tumigil sa pag-iisip tungkol sa pagkuha ng murang kilig. Huwag kalimutan ang grupo ng mga disipulo mula sa campus pavilion na lumabas kanina. Lahat sila ay hindi mapakali, lalo na iyong lalaking tinatawag na Vincent. Tiyak na magiging malupit siya sa sinuman pagkatapos silang akitin ng mga hanggal na ito. Dahan-dahan, sinimulan ng mga tao na maunawaan ang katotohanan. Gayunpaman, kahit na sumang-ayon sila, hindi marami sa kanila ang nag-isip tungkol dito. Kung tutuusin, napakaraming tao ang dumalo, at ang campus pavilion ay walang halos kasing dami ng mga disipulo. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang maliit na pagkakataon na makaharap sila sa aba ng taong makakatagpo sa kanila dahil sila ay sasalubungin ng kamatayan. Ito ay walang kinalaman sa karamihan sa kanila, gayunpaman, kaya ang tanging inaalala nila ay ang kanilang pansamantalang kasiyahan. Malakas pa nga ang sinabi ng ilan sa kanila, hindi naman mali ang mga salitang iyon kay Vincent kanina. Malinaw na sila ang kulang sa kasanayan. Nagpasya silang sigawan kami dahil lang hindi nila kayang talunin ang unbreaking pavilion. Bakit kailangan nating tiisin iyon? Tama na yan. Kahit na sila ay mula sa ikawalong baitang angkan, sila ay napakarami. Kung patuloy nila kaming hinahamon, sasalakayin na lang namin sila bilang isang grupo. Dapat ba tayong matakot sa kanila? Ang mga talakayan ay hindi kapani-paniwalang matindi, at isang kolektibong damdamin ang nagsimulang mabuo. Noong sila ay nasa kontinente ng Hestia, palagi nilang nararamdaman na nasa ilalim sila ng mga alagad ng mga high-grade clans. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang maraming mapagkukunan, at ang kanilang mga talento at kinabukasan ay nangangako rin. Higit sa lahat, mayroon silang isang napakalakas na angkan upang suportahan sila. Ang mga gumagala-gala na mandirigma ay walang kapangyarihan o kakayahan na umahan laban sa mga disipulong iyon, ngunit ito ay naiiba dito. Ang Whirling World ay may mga paghihigpit, at ang mga puwersang sumusuporta sa kanila ay hindi maaaring makapasok sa Whirling World. Kahit na ang kanilang mga individual na kakayahan ay hindi kapani-paniwalang malakas, mayroong higit pang mga gumagala na mandirigma at mga alagad ng mga mas mababang antas ng mga angkan. Hanggat nagtutulungan sila, walang pagkakataon ang mga alagad ng mga high-grade clans. Nagsimula pa nga silang makaramdam ng pagmamataas, na gustong magpasakop sa kanila ang mga alagad mula sa mas kilalang mga angkan. Nakaramdam na lang ng matinding saya si Rudy sa narinig. Kabanata 2834. Maaaring hindi siya sanay at marahil ang pinakamahina sa mga mahihina, ngunit mayroon siyang ilang pangunahing kaalaman. Walang nagkakaisa dito. Walang sino man sa kanila ang tunay na maglalakas loob na gumawa ng anuman laban sa isang disipulo ng isang ikawalong baitang angkan. Kung tutuusin, 2 taon lang sila sa Whirling World. Sa sandaling lumipas ang 2 taon, walang magandang naghihintay sa kanila kung ang balita tungkol sa labanang ito at ang kahihinatnan nito ay kakalat. Baka maglabas pa ng utos na patayin sila. Nagkukwentuhan lang sila, sinasabi kung ano man ang pumasok sa isip nila sa sandaling iyon. Sa totoo lang, wala ni isa sa kanila ang maglalakas loob na gumawa ng anuman. Iyon ang trahedya ng mahihina. Walang magawang sinabi ni Rudy, ganito ba ang pagiging mahina? Lumingon si Jackie at sinulyapan si Rudy. Hindi ba obvious? Agad na tinakpan ni Rudy ang kanyang bibig. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay naging seryoso si Rudy. Lumingon siya at seryosong tumingin kay Jackie. Tapos na ang laban. Pumili ka na ba? Matapos mapanood ang laban, nagpasya si Rudy na itigil ang pag-iisip sa kanyang mga iniisip. Nais niyang umakyat sa ikalawang antas upang tingnan kung ano ang naroon. Tumango si Jackie, kinuha ang kanyang entry token. Ang purple entry token ay kuminang sa isang purple na glow. Ginamit niya ang kanyang tunay na enerhiya, inilagay ang enerhiya sa token. Ang token ay muling nagliwanag habang ang impormasyon ay ipinadala sa kanyang ulo. Nanlaki ang mata ni Rudy. Nakapila ka na ba? Saang arena ka pupunta? Aling labanan ka? Sino ang kalaban mo? Hindi makapagsalita, nakataas ang kilay ni Jackie habang kumikibot ang mga labi. Si Rudy, na napansin ang ekspresyon ni Jackie, ay naabutan ng emosyon nang hawakan niya ang braso ni Jackie at niyugyug ito. Sabihin mo sa akin, mahirap ba ang iyong kalaban? Sino ang maaaring magbigay sa iyo ng isang mahirap na oras? Napabuntong hininga si Jackie, hindi alam ang sasabihin. Sa huli, nagkibit-balikat siya at sumagot, nasa arena na ito, match number 91. 91. Ang laban ni Cody ay ang ika-83, at ang ibig sabihin ay halos oras mo na. Naisip ko na maghihintay kami ng matagal. Nag-aalala ako na kailangan nating maghintay hanggang bukas. Tumango si Jackie bago sinabing, marunong talagang magyabang ang mga iyon. Wala na masyadong tao na nakapila. Ang lahat ay tila gusto lamang manood ng palabas, manatili ng ilang araw sa unang antas.
Pagkatapos nilang mapuno ang laro, pumila na sila. Sa sandaling iyon, isang galit na dagandong ang biglang narinig mula sa malayo, sino si Jackie. Ang kahilingan na iyon ay sumisigaw ng walang pigil na galit, na para bang sino mang nagsabi nito ay nagtataglay ng matinding sama ng loob kay Jackie. Nakataas ang isang kilay ni Jackie nang lumingon siya sa direksyon ng boses, at si Rudy ay lumingon din, nalilito. Isa ba ito sa mga taong nakaaway nila nang pumasok sila sa lungsod? Gayunpaman, ang mga taong iyon ay malinaw na nabigla kay Jackie, at hindi nila posibleng guluhin si Jackie pagkatapos na makapasok sa Thousand Leaves Tower. Nagkatinginan silang dalawa, at hindi maiwasang matigilan ng makilala nila ng husto ang lalaking iyon. Si Vincent yon, yung lalaking sumigaw sa lahat nung nasa stage. Si Vincent naman ay lumingalinga sa lahat ng mga nanunood, sinusubukang hanapin si Jackie. Sa pagkakataong iyon, napagtanto ng lahat na nakapila na si Vincent, at ang kalaban niya ay isang tinatawag na Jackie. Nagsimula silang magluksa para sa kalaban ni Vincent. Sa sandaling iyon, kailangan ng Compass Pavilion ng hindi kapani-paniwalang tagumpay. Kailangan itong maging isang ganap na tagumpay na dumating sa halaga ng buhay ng kanilang kalaban. Doon lang nila mapapawi ang kahihiyang pinagdaanan nila. At least, maibabalik nila ang kanilang karangalan. Higit pa rito, sinigawan ni Vincent ang lahat ng mga nanunood. Ang taong lumaban kay Vincent ay tiyak na haharapin ang kanyang buong galit. Hindi lahat ay kasing galing ni Cody. Kabanata 2835. Karamihan sa mga manunood ay hindi masyadong kapansin-pansin. Kung ikukumpara kay Vincent, mas mahina sila. Kahit sobrang yabang nila kanina ay hindi nila maitatanggi ang lakas ni Vincent. Ang pagiging isang inner disciple at ang maituturing na senior ni Vale ay nangangahulugan na siya ay isang taong hindi pangkaraniwan. Hindi ko alam kung sino ang malas na lalaki na iyon, ngunit magluluksa ako para sa kanya ng maaga. Mukhang maliligaw na naman sa dugo ang arena. Si Jackie siguro galing sa isang malaking clan. Kung ganoon ang kaso, kaya niyang panatilihin ang kanyang buhay. Narinig mo na ba ang isang alagad mula sa isang malaking angkan na tinatawag na Jackie? Sigurado akong hindi pa. Nagsimulang magsalita ang lahat tungkol kay Jackie. May mga nakaramdam ng sama ng loob sa kanya, ngunit mas marami sa kanila ang natuwa sa kanyang kasawian. Kung tutuusin, manunood lang sila. Hinailan ni Rudy ang sando ni Jackie. Alam ko na ngayon kung bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ang kalaban mo. Si Vincent naman. Napakaswerte namin na nakilala namin siya. Mas malakas ka ba sa kanya? Si Rudy ay lubos na nagtitiwala sa mga kakayahan ni Jackie, ngunit hindi niya alam ang tunay na lakas ni Jackie sa pangkalahatan. Pagdating sa mga ganitong bagay, lagi siyang puno ng mga tanong. Wala siyang tiwala sa tanong na iyon. Natatakot siyang sabihin sa kanya ni Jackie na hindi siya sigurado sa kanyang sarili, o mamamatay si Jackie kapag pumasok siya sa arena. Walang magawang tumingin si Jackie kay Rudy. Bago mo itanong yan, naiisip mo ba kung sino ang nakaharap ko noon? Isang paalala ni Rudy ang sinabi ni Jackie. Ilang imahe ang sumilay sa isipan ni Rudy. Nang maalala niya ang lahat ng nangyari noon, nakahinga siya ng maluwag nang mas lalong lumawak ang tiwala niya kay Jackie. Hindi na pinansin ni Jackie ang mga sigaw ni Vincent. Nawalan man ng boses si Vincent sa pagsigaw ay hindi siya sumasagot. Kung ilantad niya ang kanyang sarili sa sandaling iyon, tiyak na bibigkasin ni Vincent ang kanyang bibig at magsasalita ng walang kaparerekon, tulad ng isang nakakainis na langaw na humahagupit sa kanyang tainga. Kinasusuklaman niya ang mga hindi kinakailangang argumento tulad niyan. Mas gugustuhin pa niyang magkaroon ng maayos na laban kaysa makipagtalo. Ayaw ni Jackie na abalahin siya, ngunit hindi tumigil si Vincent. Nang walang sumagot, nagsimulang maghinala si Vincent na wala si Jackie sa arena na iyon. Papunta na sana siya sa ibang arena, isang pamilyar na figure ang tumayo mula sa kinatatayuan, na nakaturo kay Jackie. Ito si Jackie. Kumunat ang noo ni Jackie, not expecting na hindi pala malayo sa kanya si Joe. Matapos maupo sa gitna ng mga manunood, hindi gaanong pinansin ni Jackie ang kanyang paligid maliban sa ilang beses na sumulyap sa ibaba. Itinuro ni Joe si Jackie sa harap ng lahat bago niya binawi ang kamay niya. Pagkatapos noon, napabuntong hininga siya habang paupo, hindi na nagsalita pa. Itinuro sa gitna ng karamihan, natural na tumingin si Vincent kay Jackie. Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata nang sumilay ang isang mapanganib na tingin sa mga ito. Tumingin siya kay Jackie na para bang nakatingin sa biktima, na tila ba susuntukan ang lalamunan niya anumang oras. So ikaw Jackie, bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na sinisigawan kita? Natatakot ka ba? Paano kung ikaw nga? Hindi ka maaaring tumanggi na makapasok sa arena. Kung gagawin mo iyon, agad kang papatayin ng mga batas. Kabanata 2836. Napabuntong hininga si Jackie habang frustration na nakatingin kay Joe. Nagalit na ng husto si Joe kay Jackie.
Bagamat dati silang dalawa ay nagkaroon ng alitan sa labas ng mga tarangkahan ng lungsod, at sinabi ni Joe ang mga kasuklam-suklam na bagay na iyon kay Jackie, ngunit hindi ito pinansin ni Jackie. Nagpa siya si Jackie na kalimutan ang tungkol dito, hindi niya gustong gawin si Joe, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot sa kanya ng problema si Joe sa ganoong oras. Muling bumantong hininga si Jackie, nagdagdag ng iba sa listahan ng dapat niyang patayin. Hindi niya talaga kayang kalimutan ang mga bagay-bagay. Pagdating sa mga taong ganyan, kailangan niyang pagbayaran ang mga ito sa kanilang buhay tuwing may pagkakataon siya. Kung hindi, dadalhin lang nila siya ng napakalaking problema. Maraming mga tingin ang nakatutok kay Jackie matapos siyang ituro ni Joe. Lahat ay nakatingin lang kay Jackie na may interes. Kanina, walang sinasabi si Jackie nang sumisigaw si Joe sa paligid. Pakiramdam nila ay dahil sa takot siya, at naramdaman nilang tama rin si Vincent. Nakasuot si Jackie ng damit ng alchemist. Hindi rin siya mukhang taga-malaking lungsod. Siguradong matatakot ang isang ganyan kung kaharap si Vincent. Sino yun? Kilala ba siya ng lahat? Saan siya galing? Nakasuot siya ng alchemist's robe. Talaga bang isa siyang alchemist? Ang isang alchemist ay talagang nakapasa sa mga kinakailangan sa pagpasok. Mukhang may mga kakayahan nga siya para makapasa. Gayunpaman, isa pa rin siyang alchemist. Sa huli, walang paraan na may kukumpara siya sa isang panloob na disipulo mula sa isang ikawalong baitang angkan. Napakamalas ng batang ito. Nai-imagine ko na lang kung gaano siya kalala ang bugbugin niya, pero wala namang paraan. Saan ka man naroroon, ang malakas ay naghahari sa mahihina. Tanging ang malalakas lamang ang makakaligtas. Kung wala kang skill at background, tatapakan ka lang. Kung alam ng batang ito kung ano ang gagawin, at sumusubok na humingi ng pabor, maaaring maligtas ang kanyang buhay. Maaaring pinag-uusapan ng bawat isa ang mga bagay sa kanilang sarili, ngunit ang diwa nito ay pareho. Wala ni isa sa kanila ang nakadama na makakalabas si Jackie nang hindi nasaktan. May mga nagsisimula pang ang payuhan si Jackie na sumuko na at subukang manghingi ng pabor para mapakalma ang galit ni Vincent. Baka makaligtas siya sa laban kung gagawin niya iyon. May mga humiling kay Jackie na sumuko kaagad. Kumaibot ang mga labi ni Rudy na halatang may gustong sabihin para ipagtanggol si Jackie sa mga sandaling iyon. Sa sobrang dami ng pinagdaanan niya, iba na ang ugali niya sa mga bagay-bagay. Alam niyang walang kwenta ang sasabihin niya. Walang magawa si Jackie, ayaw makipagtalo kay Vincent. Hindi naman sa takot si Jackie kay Vincent, pero kung sasagutin niya si Vincent ay hindi titigil sa pagtatalo ang dalawa. May ilang oras pa bago ang kanilang laban, at ang pagtatalo ay mangangailangan ng maraming pagsisikap. Gayunpaman, malinaw na hindi papakawalan ni Vincent si Jackie ng madali. Yung mga walang alam na tanga na sumisigaw sa kanya habang nasa entablado siya kanina ay lubos na nagalit kay Vincent. Nasa sukdulan na ang galit ni Vincent. Kahit na hindi tumugon si Jackie, hindi niya pababayaan ang mga bagay-bagay. Malamig siyang ngumiti at sinabing, kung takot na takot ka, dapat hindi ka muna pumasok sa Whirling World. Ang Whirling World ay hindi isang lugar para sa inyong mga alchemist. Ayaw ko sa mga duwag na hindi nagsasalita tulad mo. Sa tingin mo ba papakawalan kita ng ganun-ganun lang? Kung kakaunti ang sinasabi mo, mas gusto kitang patayin. Sisiguraduhin kung matatalo kita hanggang sa humihingi ka ng awa. Hindi kita patatawarin kahit gaano ka man kaawa. Inilabas ni Vincent ang kanyang galit. Kung tutuusin, mukhang walang skills o background ang brat na iyon sa harapan niya. Masasabi niya ang anumang gusto niya. Ang lalaki ay hindi maglakas loob na sabihin ang isang bagay. Lalong lumala ang sinabi ni Vincent, at hindi na napigilan ni Rudy. Kahit sinabihan siya ng isip niya na huwag magsalita ng mga sandaling iyon ay hindi na niya kinaya ang ginagawa ni Vincent. Bigla siyang napatayo sa kinauupuan niya, gustong sumigaw pabalik. Gayunpaman, inabot ni Jackie at pinigilan siya. Umiling si Jackie kay Rudy, sinenyasan si Rudy na huwag magsalita. Napilitan si Rudy na umupo ng alanganin, pakiramdam niya ay labis siyang nagalit noong araw na iyon. Kabanata 2837. Gayunpaman, sa mismong pag-iisip niya na tatahimik si Jackie, biglang lumingon si Jackie kay Vincent. Hindi kita pinapansin dahil sa tingin ko isa kang ganap na tanga. Sayang ang oras na makipag-usap sa isang tanga na katulad mo. Hindi lang ako makapaniwala na napakawalang kwenta mo kaya nasasaktan ako. Hindi kita pinansin, at nagpasya ka pa ring lumayo. Matagumpay na hinatak ng mga salita ni Jackie ang lahat sa kakaibang katahimikan. Pagkatapos ng laban ni Vale at Cody, isang bagong set ng mga mandirigma ang mabilis na umakyat sa entablado, at lahat ay nagsimulang magsaya para sa kanila. Gayunpaman, napigilan pa ng mga salita ni Jackie ang mga tagay na iyon. Napalingon ang lahat habang kakaibang nakatingin kay Jackie, iniisip kung nabaliw na ba siya. Tinatawag ni Jackie na tulala si Vincent.
Hindi ba alam ni Jackie na si Vincent ay mula sa 8th grade clan at isang inner disciple ng Compass Pavilion? May sira sa ulo niya. Bakit niya hinahamon si Vincent nang walang takot? Maging si Vincent ay natigilan sa sinabi ni Jackie. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob pa si Jackie na sagutin siya ng mas masasakit na salita kaysa sa ginamit niya. Nanginginig sa galit si Vincent habang nakaturo sa mukha ni Jackie, anong sabi mo? Napaawang ang mga labi ni Jackie habang iniikot niya ang kanyang mga mata, bingi ka ba o ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Ayos lang kung wala ka, wala akong oras o lakas para ulitin ang sarili ko para sa isang tanga. Magtanong ka na lang sa mga nasa paligid mo. Ang string ng mga salita ni Jackie ay muling nagpatahimik sa lahat. Parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi niya na para bang tulala talaga si Vincent sa paningin niya. Sinabi niya lang ang nasa isip niya. At lahat ng tao sa paligid niya ay nanlaki ang kanilang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. Matagal bago may nagsalita, hoy baliw ka ba? Bakit mo ginagalit si Vincent ng ganito? Kapag nakaakyat ka na sa entablado mamaya, baka pahirapan ka hanggang mamatay. Hindi ka ba natatakot mamatay? Tama na yan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Nagsimulang tanungin ng lahat si Jackie kung natatakot ba siyang mamatay. Hindi na sila sinagot ni Jackie at ibinaling na lang ang tingin sa stage. Gusto lang niyang tumahimik silang lahat. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanila. Nag-aapoy sa galit ang mukha ni Vincent, pakiramdam niya ay niluwa ang dangal niya. Agad niyang tinapakan ang kanyang mga paa. Paano niya natitiis ang ganoong pag-uugali? Si Vincent ay palaging isang taong talagang nagmamalasakit sa kanyang reputasyon, at hindi ka panipani walang mayabang. Sigaw ni Vincent, alchemist ka lang, and you dare to act so arrogantly. Ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin kung saan ka galing. Gusto kong makita kung anong clans alchemist ang maglalakas loob na hamanin ako ng ganyan. Walang magawa ang mga labi ni Jackie. Parang hindi lang siya gustong patayin ni Vincent, kundi gulo pa kung saan nanggaling si Jackie. Madaling magalit si Vincent. Ngumuso si Jackie. Ayaw sana niyang pakialaman si Vincent, ngunit para lang si Vincent na isang nakakainis na langaw na patuloy na dumidikit sa kanya. Kabanata 2838. Muli niyang nilingon si Vincent habang sinasabi, anong kinalaman mo sa pinanggalingan ko? Bakit ang dami mong gustong sabihin? Pwede bang tumahimik ka na lang? Ipaubaya ang lahat sa laban. Pagkasabi noon ay muntik nang mag-thumbs up si Rudy kay Jackie. Ang mga salitang iyon ay matagumpay na naging sanhi ng pamumutla ni Vincent. Kung ipagpapatuloy ni Vincent ang pagsasalita, mukhang hindi makatwiran si Vincent. Pagkatapos ng lahat, sinabi na ni Jackie na ipaubaya ang lahat sa laban. Napilitan namang lunukin si Vincent habang galit na nakatingin kay Jackie. Iniisip na niya kung paano niya pahihirapan si Jackie kapag nasa stage na sila mamaya. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Jackie na sumuko. Hindi rin niya hahayaang mamatay ng ganoon kadali si Jackie. Tamang pahirapan niya si Jackie hanggang sa humihingi siya ng awa. Pagkatapos, papatayin niya si Jackie sa isang suntok kapag nasa pinakamababa na siya. Bulong ni Rudy kay Jackie, you're amazing in every way. Ang talino mo pa sa mga salita mo. Muntik na akong magalit sa iyo noon, pero ngayong nasa iba na, sobrang saya ko. Habang nagsasalita ay patuloy na nanginginig ang kanyang mga balikat sa kakatawa. Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Jackie, walang sinasabi habang tahimik na naghihintay. Ang mga sinabi niya kanina ay para lang mapatahimik si Vincent. Tiyak na natahimik si Vincent, ngunit hindi tumigil ang mga talakayan sa kanilang paligid. May sira ba talaga ang ulo ng lalaking ito? Hindi ba niya alam ang kahihinatnan na naghihintay sa kanya? O nakaisip na siya ng paraan para harapin si Vincent? Siguro tiwala lang talaga siya sa kakayahan niya. Baka maramdaman niyang mananalo siya, or at least maging kapantay ni Vincent. Alchemist lang siya, paano siya magiging kapantay ni Vincent? Malamang baliw lang siya. Paano niya nasabi ang lahat ng iyon kung hindi siya? Sa tingin ko, tinanggap na lang niya ang kanyang kapalaran. Mamamatay siya kapag umakyat na siya sa entablado, kaya nagpa siya siyang galitin na lang si Vincent para gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos magsalita ng taong iyon, tumango ang lahat. Naramdaman nila na marahil iyon ang sinusubukang gawin ni Jackie. Kung hindi, walang dahilan para magsalita siya pabalik laban kay Vincent. I actually don't think that he's making empty threats. Siguro naisip niya talaga kung paano haharapin si Vincent. Iba ka talaga. Hindi ba't husay at lakas ang pinakamahalagang bagay sa isang laban? Huwag kang magmadaling tanggihan ako. Isipin mo na lang kung sino ang kaklan ni Vincent. Naipakita na ni Vale ang kanyang pinakapabor na kasanayan sa Golden Bird. Narinig kong may nagsabi sa akin na ginagamit din ni Vincent ang ibon. Dahil iisa lang ang teknik nilang dalawa, basta kasing bilis at tumpak ni Jackie kay Cody, hindi imposibleng sirain niya ang ibon.
Biglang nakakuha ng atensyon ng lahat ang mga salita ng taong iyon. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili, na pakiramdam na si Jackie ay kumikilos ng ganoon dahil si Jackie ay talagang may mga trick sa kanyang mangas na nagpapahintulot sa kanya na harapin ang kanyang kalaban. Gusto niyang gayahin si Cody at gamitin ang parehong paraan para sirain ang gintong ibon, kaya naman marami siyang kausap. Marami sa kanila ang sumang-ayon sa sentimiento ngunit hindi nila akalain na magagawa ito ni Jackie. May iba pang tumawa ng husto habang sinasabing, itong lalaking ito ay halatang tanga. Maaaring sirain ni Cody ang gintong ibon salamat sa kanyang mga kasanayan. Kung hindi ganoon kalakas si Cody, walang paraan na nawasak niya ang gintong ibon kahit na alam niya ang kahinaan nito nang hindi man lang nakapag-react si Vale. Tama ka. Siya ay isang disipulo ng Unbreaking Pavilion, habang ang taong ito ay isang alchemist lamang na bahagyang mas malakas kaysa karaniwan. Alam ng lahat na ang mga alchemist ay hindi talaga nagsasanay ng martial arts. Inilagay nila ang karamihan sa kanilang pagtuon sa alchemy. Walang paraan na magiging ganoon kalakas sila. Kabanata 2839. Higit pa rito, ayaw niyang sabihin kahit kanino kung saan siya nanggaling. Halatang wandering warrior siya. Muling sumingit sa usapan ng lahat ng naruroon. Tila sinasabi nila ang anumang nasa isip nila, at halos lahat ng masasabi ay sinabi. Gayunpaman, ang ubod ng mga pag-uusap ay pareho pa rin. Naramdaman nilang lahat na akala ni Jackie ay kaya niyang sirain ang gintong ibong dahilan kung bakit siya nagsalita ng mayabang, wala man lang pakialam kay Vincent. Naramdaman ni Rudy ang apoy ng galit sa kanyang puso matapos marinig ang palagiang usapan. Wala sa mga taong ito ang nakakaalam, ngunit sinasabi lang nila kung ano ang gusto nila. Ito ay kasuklam-suklam. Sa sandaling iyon, wala siyang masabi at pinilit na tahimik na maghintay sa tabi. Makalipas ang ilang sandali, hindi huminto ang mga talakayan at sa halip ay naging mas matindi. Nagsimulang magtanong ang lahat kung saan galing si Jackie, tila hindi sila titigil. Lalong nadidismaya at nagalit si Rudy habang nakikinig. Hindi niya napigil ang bamulong, walang alam itong mga bobo. Marunong lang silang magsalita ng bulag. Bahagyang natawa si Jackie habang casual na sinabi at sinabing, walang pakialam sa kanila. Hayaan silang sabihin kung ano ang gusto nila. Hindi nito mababago ang mga resulta sa huli. Unti-unting lumipas ang oras. Natapos ang laban 90, at 71 ay magsisimula na. Naiinip na tumayo si Vincent mula sa kinatatayuan. Sa simula pa lang ay hindi na umalis ang mga mata niya kay Jackie. Puno ng galit ang kanyang mga mata, gustong punitin si Jackie. Hinamak na niya si Jackie, higit pa sa mga nanghamon sa kanya kanina. Napabuntong hininga si Jackie habang casual na tumayo mula sa kanyang kinauupuan. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan si Vincent habang naglalakad siya papunta sa stage. Nakatuon ang lahat kay Jackie dahil masyado siyang misteryoso. Magpasyo man siya o hindi, nagawa pa rin niyang i-compose ang sarili niya. Parang wala siyang pakialam sa galit ni Vincent. Hindi man lang nag-abalang sulyap si Jackie kay Vincent. Para siyang mabangis na aso na nakagapos, mabangis lang tumahol. Sa entablado, si Jackie ay nakatayo sa kanluran habang si Vincent ay nakatayo sa silangang bahagi. Nagkatitigan silang dalawa, sobrang kapal ng tensyon. Nagsimula na namang maghiyawan ang tahimik na karamihan. Ilan sa kanila ay nagyaya kay Vincent, habang may mga nagyaya rin kay Jackie. Si Rudy ay nanatiling nakaupo sa kanyang orihinal na posisyon habang nakatingin kay Jackie na may pag-aalala. Kahit na nagtiwala siya na may kakayahan si Jackie na talunin si Vincent, nag-aalala pa rin siya bago niya nakita ang aktwal na resulta. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Vincent habang nakatingin kay Jackie, huwag mong isipin na matatakot ako dahil lang sa umasta ka na parang wala kang pakialam. Nagmumukha ka lang biro sa paningin ko at wala nang iba. Hindi ko na kailangang sabihin kahit kanino kung gaano ka-buzzer ang mga alchemist. Ito ay isang bagay na alam ng bawat mandirigma sa kontinente ng Hestia. Nag-aalala ka bang magdudulot ako ng gulo para sa iyong angkan kung sasabihin mo sa akin kung saan ka galing? Huwag kang mag-alala dyan, sisiguraduhin kung babayaran nila ang buhay mo. Pinilit pa ni Vincent na hilahin ang bawat buhok ni Jackie at balatan si Jackie ng buhay. Matapos marinig iyon, malamig na tumawa si Jackie, joke ka lang sa akin. Saan ka natutong magsalita ng ganyan? Muling namula ang mukha ni Vincent sa mga panlalait ni Jackie. Nawala ang composure niya kanina. Hindi pa siya kinukutya ng ganoon bago ang araw na iyon. Ang taong nanlilibak sa kanya ay isa pang ang alchemist. Huminga ng malalim si Vincent habang pilit na pinapawi ang apoy sa kanyang puso. Kabanata 2840. Hindi pa gaanong nagalit si Vincent. Kahit na nakarinig siya ng mas masasakit na salita o tinutuya na mas masahol pa kaysa rito, hindi pa siya nakaramdam ng galit gaya ng naramdaman niya noong araw na iyon. Tila walang pakialam sa kanya si Jackie, kahit na kinukutya siya ni Jackie.
Para bang hindi siya worth it sa pansin ni Jackie. Palibhas ay hindi pinansin habang siya ay tinutuya, nakaramdam siya ng hindi kapani-pani walang kakilakilabot. Kumaibot ang mga labi ni Vincent habang nakapikit, tinitigin si Jackie ng masama habang sumisigaw, narinig mo ba ang mga usapan nila kanina? I really do use the same technique as Vale, but don't think that you can break the technique like how Cody did earlier. Sabihin ko sa iyo, imposible ito. Napaawang ang labi ni Jackie habang walang sinabi. Ayaw niyang mag-aksaya ng oras kay Vincent ng mga sandaling iyon. Isang away lang. Marami pang laban ang kailangan niyang pagdaanan mamaya. Ito ang unang antas ng Thousand Leaves Tower. Hindi niya talaga naisip ang tungkol sa unang laban. Sa halip tila walang humpay si Vincent, nagpipilit na makipagtalo sa kanya. Napabuntong hininga si Jackie habang same time na sinabi, bakit ang dami mong gustong sabihin? Bakit sigurado ka na naiisip kong gawin iyon? Paano mo nalaman ang nasa isip ko? Tiyak na kawili-wili ang paraan ng pagsira ni Cody sa Golden Bird kanina, ngunit hindi kailanman naisip ni Jackie na sundan si Cody at gumamit ng parehong paraan. Gayunpaman, kumbinsido si Vincent na plano ni Jackie na gawin ito. Matapos marinig ang sinabi ni Jackie ay tumawa ito na mayabang habang nakaturo sa ulo ni Jackie, tinatanggihan mong aminin. Narinig ito ng lahat. Kung susubukan mong gamitin ang parehong paraan tulad ng Cody kanina, sila ang magiging saksi nito. Paano mo planong ipaliwanag ang iyong sarili kung gayon? Kumunat ang noo ni Jackie, ayaw man lang ni Vincent. Pakiramdam niya ay nahuhumaling na si Vincent at hindi nakikinig kahit anong sabihin niya. Ayaw niyang mag-abala sa pakikitungo. May ganyan. Maaari niyang isipin kung ano man ang gusto niya. Tawa ng tawa si Vincent habang nagpatuloy, kahit na plano mong gamitin ang parehong paraan ni Cody, hindi mo magagawang sirain ang ibon. Hindi ako si Vale, at hindi ikaw si Cody. Kahit si Cody ang nakatayo sa harapan ko ngayon, hindi niya ako kayang talunin, bahala ka. Sa sinabi niyang iyon, halatang halata ang pagkadismaya sa mga mata ni Vincent. Parang surot lang si Jackie na pwedeng tapakan anumang oras sa mata ni Vincent. Napabuntong hininga si Jackie habang sinabing, nabaliw ka na ba? Nagsasayang ka lang ng oras ng lahat kung ipagpapatuloy mo ang pakikipag-usap. May iba pang naghihintay ng kanilang turn pagkatapos nito. Ayaw ni Jackie na sayangin ang oras niya o ng iba, lalo na kay Vincent. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila intensyon ni Vincent na mabawi ang kanyang karangalan anuman ang sinabi ni Jackie. Ngumisi si Vincent, hindi kita hahayaang mamatay ng ganoon kadali. Pagbabayaran mo ang sinabi mo kanina. Mamamatay ka sa isang napakasakit na kamatayan. Ito ay isang sumpa mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi na nakayanan ni Jackie habang hinahabol niya ang kanyang espada mula sa mustard seed. Ang kulay abong talem ay nagdulot ng lamig sa puso ng lahat. Ang talem ay kumitil ng hindi mabilang na mga buhay, at ang mga namatay sa talem ay karamihan ay mga mahuhusay na mandirigma. Binigyan nito ang talem ng kahangahangang aura sa paligid nito kahit na walang totoong enerhiya na ipinadala sa loob. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.